May halos 4,000 ng mga bagong abogado. Kilalanin natin ang ilan sa mga pumasa sa 2024 bar exams sa agenda report ni Hannah T. Hindi tinalo ng pabago-bagong panahon ang pagpunta ng bar hopefuls dito sa courtyard ng Supreme Court para abangan ang resulta ng 2024 bar exams. Napuno ng hiyawan at iyakan ang harap ng Korte Suprema habang pinapakita ang listahan ng bar passers ngayong taon. Sa second take ni Jasmine, sa wakas, nakamit nito ang pangarap niyang maging abogado. Sobrang hirap po kasi 2 years pa akong walang trabaho. Ayun po, kaya sobrang importante po ng bar na to sa akin. Kahit pabugso-bugso ang ulan, napatakbo ang isang passer na ito sa kanyang ina matapos makita ang pangalan sa listahan. Si VP Sara Duterte naman, mabilisan na nag-congratulate sa isang staff ng kanyang opisina sa isang video call. OVP muna. Magstay pa ako sa OVP. Nagbunga rin ang hirap ni Eshrin sa pagre-review para sa bar nang malaman nitong isa na siyang abogado. Buhay nyo talaga ilalaan nyo para sa profesyon. Kailangan sa pag-aaral. Kasi hindi basta-basta ang pag-aabogado. Ang content creator namang si Paul Sanyes, nilakasan lang ang loob para tignan ang pangalan niya sa listahan ng passers. Natakot ako kasi paano kung wala yung pangalan ko? Pero yun doon. 37.84% ang passing rate ng bar exam ngayong taon. Nasa lagpas 10,000 ang nag-take ng bar at 3,962 ang mga bagong abogado, ang top 1 sa bar mula sa University of the Philippines. They will become the new advocates of justice and truth. They will join the ranks of esteemed legal professionals who will shape society and champion the rights of the people. Na-delay ng lagpas 1 oras ang paglabas ng resulta ng bar. Pero sabi ni Justice Mario Lopez, worth the wait naman daw ang listahan. Sa isang unanimous decision kasi, ibinaba ng High Court ang passing grade mula 75 hanggang 74. Dahil dito, nasa lagpas 900 ang nadagdag sa listahan ng mga pasado. The main reasons perhaps is the scarcity of lawyers in some areas. Not in Metro Manila, because I believe in Metro Manila we have enough, but in the provinces we may not have enough lawyers. Pagtitiyak ng High Court, hindi nito makokompromiso ang quality at dignity ng mga bagong abogado. Sa January 24, 2025, ang oath-taking ng mga bagong abogado at katulad ng mga pamilya ng passers dito sa courtyard, ikinagalak ng justices ang resulta ng bar at wini-welcome nila ang mga bagong abogado ng bayan. Para sa agenda, Hannah T, BNC.